Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nakakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya na isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang may utang na 10 milyong piso. At dahil sa siya'y di makabayad, iniutos ng hari ni pagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa niyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya ron, nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod. May utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod dito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Di ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kapag di niyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay natutunghayan po natin yung kadugtong isipin natin na pagninilay ng Ebanghelyo ng daang linggo. Ng daang linggo, fraternal correction. Ngayon naman, itong tinutuwid mong kapatid o kaibigan o kasama sa trabaho o kapwa, hanggang kailan ba natin patatawarin? Nandun na yung pagpapatawad, pero hanggang kailan? At mahalaga yung mga aral po na ito dahil nakadugtong lagi ang pagpapatawad sa pag-ibig. Kaya nga siguro ang tatlong salita na matututunan natin sa Ebanghelyo ngayon ay forgive, love, and live. Tatlong bagay po yan na makikita natin na dumadaloy sa mga pagbasa natin. Na matuto tayong magpatawad, higit tayong maging malalim sa ating pag-ibig, at saka tayo mabubuhay. Dito sa unang bahagi, nagtanong si Pedro, makailang ulit ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nakakasala sa akin? So dito makita nyo, hindi basta nagkakasala. Normally, 3 lang, pwede na. Kasi nandun po yan sa lumang tipan. Kaya maski naman tayo yung isang beses, yung pangalawang beses, yung pangatlo, ay pagka tumatlo ka na paulit-ulit, hindi lang memo yan, pwede ka nang tanggalin kung tutuusin. Kasi sasabihin, aba, hindi pinag-aaraw-araw ang katangahan, di ba? Minsan ganun po yung katwiran Pero dito, na sinasabi ni San Pedro, makapito po ba?
Alam ni San Pedro, yung 3, yun yung tinatakda ng batas. Yung 7 sa mga Hudyo, ibig sabihin po niyan perfection. Maka-7 po ba? Pero dito, ang sagot ng Panginoon, hindi maka-7, kundi 70 ulit pa nito. Sa sagot na yun ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, palagi. Walang hanggang pagpapatawad. Pero ano nga ba ibig sabihin ng walang hanggang pagpapatawad? Yan ba'y pagtitengang kawali lang? Yan ba'y pangungunsinti? Yan ba'y pagpapabaya sa kapwa? Kung babalikan natin ang pagbasa, inuugat ang ating pagpapatawad sa pag-ibig. At tinuturuan tayo kung ano yung diwa ng tunay na pagpapatawad. Kaya nga po, pagkaraang sabihin ng Panginoon, 77. Maski naman tayo, pag-iisipin nyo, ano po yung 77? 70 times 7, pag binilang nyo po yun, 490. Diba? Kasi 7 times 7, 49. Nagbigay mo na ng 0. Sino naman sa ating siraulo ang maglalagay ng notebook, natatantusan mo yung bawat pagkakamali ng tao, bibilangan mo, sasabihin mo, hoy, namumuro ka na, bibingo ka na, 489, isa na lang. Walang hanggang pagpapatawad. Walang hanggang pagpapatawad dahil nagmamahal tayo katulad ng pag-ibig ng Diyos at dahil doon mabubuhay tayo. Dahil pag hindi tayo sanay magpatawad, yan ang inaaral sa atin na ebanghelyo, kahit humihinga tayo, mamamatay tayo. Sa unang pagbasa, napakaganda pong balikan yon para sa pagninilay natin. Sirach chapter 27. Sabi po doon, ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Kung mayroon pong gumagatong sa kahirapan natin ng pagpapatawad, yun po yung puot at yung pagngingit-ngit. Envy, anger. So yan po. And vengeance. Bakit? Kasi yan yung nararamdaman ng tao kapag meron kang dinadamdam. Meron kang sama ng loob. Meron kang sakit na naranasan. Kaya ang ordinaryo nararanasan natin pag dumadating yan, ano nararamdaman natin doon sa mga tao na nakagawa sa atin ng masama? Natutuwa ba tayo na sila'y napapahamak, minamalas, o nagkakasakit? Ang reaksyon kagad ng tao, buti nga sa kanya, walang hiya siya. Diba? Yan po yung normal na reaksyon. At kapag ka naman ikaw ay nakaranas ng sama ng loob, anong nangyayari? Ano yung ginagawa? Una, pwede ka umiwas. Lalayo ka na lang. O di kaya, haharapin mo. O susugurin mo. Kaya magtatalo, mag-aaway. O kung lalabis pa, magsasabunutan yan, dali ng barangay. O makarating pa sa kung saan. At bunga nun, hindi natin namamalayan, nasisira yung relasyon natin. Nalalayo tayo sa isa't isa. At sa bandang huli, pag pinabayaan natin, makita na lamang natin yung sarili natin nag-iisa sa gitna ng karamihan. At yun ang struggle ng tao sa pakikipag-ugnayan. Pero hindi po tayo pwedeng mabuhay na ganun. Sabi nga doon sa pangalawang pagbasa natin, no man is an island. Diba? Hindi ka pwedeng mag-isa. At tinuturo sa atin, sa mabuhay o sa mamatay, ang mahalaga dapat, hindi tayo nabubuhay o namamatay para sa sarili natin. Ang iniisip natin ay ang Diyos. Pero bago po yan, balikan natin yung kay Sirach. Yan ang kakain. Mahihirapan tayong magpatawad, mahihirapan tayong humingi ng tawad pag aalagaan natin yung sama ng loob sa ating puso. Puot, pagngingit-ngit, paghihiganti. Gusto mong makabawi,
Gusto mong maranasan niya, gusto mong patikimin ang sarili niyang gamot. Pero anong sabi sa atin ng mga pagbasa? Kung gagawain natin yon, mamamatay tayo. Napaka-praktikal ng sabi ni Ben Sirac. Sabi niya, patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang kapag ika'y dumadalangin sa Diyos at patatawarin ka rin naman. Yan yung unang aral na sinasabi ko sa atin. Wala tayong karapatan na magkimkim ng sama ng loob o nandun na patuloy na masuklam sa ating kapwa kung naniniwala tayo sa Diyos. Dahil kung mayroong higit na nagmamahal at nagpapatawad sa atin, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Pag ikukumpara natin ang maaaring maranasan natin na pananakit, pangargabyado, o kahihiyan, o sakit, o sama ng loob na idudulot sa atin na sino mang tao o kapwa, higit ang pagkukulang natin sa Panginoong Diyos. Pero kailanman ang Diyos, kahit nagkulang tayo o kahit nagawa natin yung mga bagay na nararamdaman natin, pag tiningnan natin sa ating sarili, nagawa natin yun ng higit sa Diyos. At kung nakikita natin yun, pag sinuri natin ating sarili, yung sakit natin na yun yung sakit na dinudulot din natin sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang Diyos, hindi magiging mapanibugo sa atin. Kaya nga doon sa Ebanghelyo, pinakikita po doon, pinatawad yung alipin doon sa napakalaking halaga na hindi niya kailanman mababayaran sa buong buhay niya. Ako hindi ka man may utang, sino ba sa atin na may patago sa Panginoong Diyos? Pero sa kabila ng lahat ng iyan, binigay sa atin ng Panginoon ang anumang tinatamasa natin. Kaya marapat lamang na yung pag-ibig na yan ng Panginoon, na hindi siya nagkukulang na ipadama sa atin, ang siyang paghugutan natin para sa pakikitungan natin sa kapwa. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mo hihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang inakikimkim ng galit, sino magpapatawad sa kasalanan mo? Kaya nga sa dasal natin sa Ama namin, ano sinasabi natin? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Kahit sabihin natin na tayo linggo-linggo nagsisimba, kahit sabihin natin tayo nagdadasal, kahit maglupasay pa tayo sa altar, kung hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo makararanas ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Laging magiging kulang. Kasi ang pagpapatawad, yan ay ang pagmamahal katulad ng Panginoong Diyos. Hindi po madali, pero pinakita sa atin yan ng Panginoong Diyos. At di lang niya pinakita, pinadama niya sa atin. Kaya tingnan natin. Kung sasabihin natin, Father, siya po talaga may kasalanan eh. Father, ganun eh. Kaya nga pag may nagtatanong po sa akin, paano niyo po, Father, patatawarin yung tao na siya na nagkasala, siya pa yung galit? Paano niyo po patatawarin yung tao na nagkasala pero di naman siya humihingi ng tawad? Paano po niyo patatawarin yung tao na siya yung nagkasala, inaasahan pa niya, ikaw ang hihingi ng tawad sa kanya? Ang sagot ko lang po, basta patawarin mo. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw sa sarili mo, anong pumipigil sa iyo para ibigay? Hindi ka nagpapatawad dahil yung tao na yon humihingi ng tawad. Nagpapatawad ka dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo. At nasa sa tao na yon kung paano niya pahahalagahan yung pag-ibig na yon. Dahil pag humihingi tayo ng tawad, yung tao na nasa Ebanghelyo, hindi naman niya mababayaran yung 10 milyon sa buong buhay niya bilang alipin. Hindi niya mababayaran. Kung akala natin pinatawad tayo, we were able to pay back the Lord. No. We will not be able to pay back God's love or forgiveness. Anong gusto lang ng Panginoon? Pay it forward.
Kaya nga nagalit siya doon sa tao, pinatawad kita. Tapos 500, di mo papatawad sa iyong kapwa? Anong humahad lang sa atin para magpatawad? Ba't natin sinasabi, ganito, ganyan, ganoon? Yun yung sinabi ni Saint Paul sa second reading. Walang sino man sa atin na nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kinakanta natin po yan, pananagutan. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo nabubuhay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya sa mamatay o sa mabuhay, tayo sa Panginoon. Anong sinasabi po doon ni Saint Paul? Ang kabaliktaran ng mamatay at mabuhay sa Panginoon ay mamatay at mabuhay para sa ating sarili. Pag masyado nating tinitingnan yung sarili natin, kasi nasaktan ako, kasi dapat humingi siya ng tawad sa akin, kasi dapat magpuno siya sa ganito o ganyan, doon makita natin mas nanaig yung sarili natin. Kaya hindi tayo makapagpapatawad na lubos sa ating kapwa. Kaya nga, yung dulo ng first reading ni Sirach, napaka-praktikal. Sabi niya, alalahanin mong yung wakas at pawiin mong yung galit. Sino bang hindi mamamatay? Kaya nga naririnig natin, di ba? Napakaikli ang buhay para gugulin mo pa sa sama ng loob. Tapos saka ka magsisisi sa bandang huli na, ba't ko pinahirapan yung sarili ko? Isipin mong kamatay at sundin mong kautusan. Dili-diliin mong kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mong tipa ng katas-taasan at matuto kang magpatawad. Si St. John Paul II, 40 years ago, pinagtangkaang patayin, kung maaalala niyo po yun, doon sa Vatican Square, May 13, 1981. Tinamaan siya sa sikmura at mapalad na lumihis doon sa mga vital organs. Kaya na-survive ni St. John Paul II yung assassination attempt na yun sa kanya na kinagulat ng lahat. Pero higit na kinagulat ng lahat, 2 years after na makarecover si Pope, ang ginawa niya dalawa. Yung bala na natanggal sa kanya, tinuno yon, nilagay sa korona ng mahal na Birhen ng Fatima. At dinala niya yon sa Fatima para sa pagtatalaga ng mundo sa pagpapatawad. At dinalaw niya sa kulungan yung bumaril sa kanya, si Emmet Agca. Kinausap niya ng 20 minutes. Puti si Pope, si Emmet nakamaong. Mga 20 minutes sila nag-usap sa mahinang boses. Paglabas ni Pope, sabi niya, I have spoken to a brother and I have forgiven him. At nang sumunod na linggo, yun yung headlines. Why forgive? Sabi doon sa Time Magazine. Bakit kailangang magpatawad? Yan ang hanggang ngayon nakatanungan sa buhay po natin. Doon sa isa nabasa kong pagninilay, sabi niya, yun nga yung puna ni Chesterton, yung isang poet tungkol sa Kristyanismo. Napakaganda ng aral ng Kristyanismo. Yun nga lang, yun ay kung susubukan natin at isasabuhay. Kasi ang problema po, nandun na hindi dahil sinubukan at nakitang kulang. Because we have tried Christianity and found it wanting. Hindi. Because we have tried Christianity and found it difficult and left untried again. Dahil nakita kagad na mahirap, ayaw ng sundan. Ang pinakamalaking balakid ay ang pagiging makasarili natin. Pero kung titingnan natin ang ating sarili na may kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon at makita natin kung papaanong ang Diyos ay mapagpatawad sa atin, walang dahilan para
guguli natin at sayangin natin ang panahon sa pagngingit-ngit, sa puot, o sa paghihiganti. Ang atas sa atin ng Panginoon, magpatawad, magmahal, at doon tayo higit na mabubuhay. Kung paano tatanggapin ng tao yung ating pagpapatawad, ibang istorya yon. Magbabago ba siya sa kanyang pagkilos o pamumuhay o pag-uugali? Ibang usapin yon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, yun ang susi. Katulad nung alipin na pinatawad, kung hindi tayo magiging mapagpatawad at mapagmahal, kundi rin tayo magbabago at tutularan ng Panginoon sa kanyang pag-ibig at kabutihan, pagdudusahan din natin. Kaya hindi po nangangahulugan na sa huli, lahat tayo mapupunta rin ng langit kasi ang Diyos mapagmahal at mabuti. Hindi. Nakadepende po sa atin yan. Kung paano natin lalandasin ang landas ng Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy na ating pagdiriwang sa bawat pagdarasal natin, lalong higit sa pagtanggap natin sa Panginoon sa banal na Eucharistia, yan ang hilingin natin. Dagdagan ng Diyos ang pag-ibig sa atin upang tunawin ang ating pagiging makasarili. Upang tulungan tayo na pagtagumpayan, liwanagan ang pag-iisip natin, palawakin ang ating puso upang mapawi natin ang anumang puot, anumang pagngingit-ngit, anumang sama ng loob, anumang tampo o hinanakit. At wag nating pabayaan ang mga bagay na ito na kainin tayo. Sirain ang relasyon natin sa ating pamilya, sa lugar na ating ginagalawan o sa ating mga samahan o pagkakaibigan. At bagkus, lagi tayong handang magmahal. Lagi tayong handang mabuhay. At maunawaan natin ang tunay na pagmamahal. Laging nandun ang pag-unawa at pagpapatawad sa bawat isa. 70 beses walang hanggang pagmamahal. Kung kaya nandun lagi kalakip, walang hanggang pagpapatawad.